Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas." Sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba, "Maari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi sa kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak?" Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. "Bakit hindi ninyo siya dinala rito?" Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlang din?" Tanong ng mga pariseyo. "Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya?" Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao ng di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga-Galilea rin? Magsaliksik ka at makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng huling araw ng ika-4 na linggo ng ating 40 araw na paghahanda. At painit na ng painit, papunta na tayo sa exciting part ng ating pong pinaghahandaan. Bukas, ika-5 linggo na po tayo at sa susunod ay ang maringal na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem o yung linggo ng Palaspas. Ano nga ba ang ginawa at patuloy na ginagawa ni Jesus sa buhay natin? Sa kabila ng mga threat, sa kabila ng mga hindi magagandang sinasabi sa kanya, siya po ay patuloy pa rin na kumikilos dahil nga malinaw sa kanya kung ano ang kanyang misyon, kung saan siya nanggaling. Balikan po natin yung ating mga narinig na pahayag at magpapatunay nito na talagang hindi po tayo bibiguin ng ating Panginoon. Hindi niya tayo pahihindian. At kadalasan, siya mismo ang lumalapit, siya mismo ang kusang nagbibigay ng ating pangangailangan. Hindi ka pa nagsasalita, ibibigay niya na. Nung Lunes po, sa tagpo na kung saan ay mayroong lumapit kay Jesus na isang pinuno na hiniling niya ang kagalingan para sa kanyang anak. Sumagot si Jesus, "Umuwi na kayo, magaling na ang iyong anak." Ganito ka-powerful, no? Yung kapag sinabi ng Diyos, mangyayari. Kaya nga kahit malayo, kahit wala doon yung anak ng isang pinuno, ay sinabi lang niya, winika lang niya, at dahil nagtiwala yung taong ito sa kanyang sinabi, pagdating sa bahay, magaling na ang kanyang anak doon mismo sa eksaktong oras na sinabi ni Jesus. At manalig lang tayo kay Jesus, no? Isang bagay na talagang kailangan nating labanan, yung ating pagdududa, na mapalitan ito ng pananalig kay Jesus. Nung Martes naman, sinabi ni Jesus doon sa
paralitiko o dun sa taong may sakit, no? 38 years nang may sakit. At ang sabi, dahil wala nga tumutulong sa kanya, kaya ninais ng Diyos, ninais ni Jesus na tulungan ang taong ito para maibalik sa kanyang dating sigla o dating kalakasan. Sinabi ni Jesus, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka na. Dito po kadalasan, no, parang naalala ko na at applicable, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sinabi na ng Diyos, sinabi na ni Jesus kung ano ang dapat gawin, kailangan ng pagkilos naman sa atin. Noong Miyerkules, muli sinabi ni Jesus, ang nakikinig, tandaan niyo po, no? Ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ito yung mapapala, ito yung makukuha ng isang taong marunong na makinig sa salita ng Diyos. Nung Huwebes, sabi naman ni Jesus, dahil hindi lahat ay naniniwala, hindi lahat ay tumatanggap sa Kanya, pero ang sabi niya, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Tingnan niyo po, no? Gusto ng Diyos magbigay ng buhay sa atin. Pero saan nga ba tayo lumalapit? Saan tayo kumukuha ng inaakala nating magbibigay ng buhay? Malapit tayo kadalasan sa tao at mas naniniwala tayo sa tao. Mas ipinagtatanggol pa natin ng tao kapag may nagsabi no na ako ang Mesiyas, ako ang sugo, doon tayo lumalapit. Kadalasan may binibigay ng mga material na bagay, kaya ang bilis nating isuko ang ating pananalig kay Jesus. Kahapon, Biyernes, ang sabi muli ni Jesus, ang totoo, with a capital T, ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Kaya palagi niyang paulit-ulit na ipinapakilala sa atin ang kanyang Ama. At ngayon, muli ipinapahayag sa Ebanghelyo ni San Juan na tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin, ito nga ang Mesiyas. Pero nasa atin pa rin po, no? Tayo pa rin ang magdidesisyon, kikilalanin ba natin siya bilang Mesiyas? Tatanggapin ba natin siya bilang sugo, bilang anak ng Diyos? Muli po, gaya ng nasabi ko nitong nakalipas na araw, hindi kawalan sa Diyos kung hindi natin siya kilalanin. Pero napakalaking kawalan sa tao ang hindi tayo kilalanin ni Jesus. Amen? Thank you.